Unified 911, anong matutulong namin sa iyo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. At ako naman po si Seaman 2nd Alex Entalledo Jr., Philippine Navy. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang PNP News Online, ng pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent sa pangatlong araw ng Peace Rally for Transparency. Three-day peace rally ng INC mapayapang idinaos ng Quirino Grandstand. Yan ang ibabahagi ni Patrolwoman Aiza Corpus. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan sa pagdaraos ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, ay muling nagtipon-tipon ang mga miyembro nito at mas patuloy pang dumadami ang nagdadagsaang mga tao patungo sa Quirino Grandstand upang itaguyod ang kanilang layunin para sa transparency at mas maayos na demokrasya sa bansa. Nariyan din ang ating mga kapulisan na sa unang araw pa lamang ay maaga nang naglagay ng seguridad at nagsagawa ng masusing pagmomonitor upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang kabuuan ng aktibidad. Patuloy nilang binabantayan ang daloy ng mga tao at handa ring rumisponde sa anumang sitwasyon na maaring magdulot ng abala o panganib. Sa kanilang maagap na aksyon at malinaw na koordinasyon, naging maayos ang takbo ng unang araw ng aktibidad at nagbigay ng katiwasayan sa mga dumalo. Mula dito sa US Embassy Manila, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Aiza Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corpus. PNP, nananatiling naka-full alert sa kabila ng maagang pagtatapos na dapat sanay 3 araw na anti-corruption rally. Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, ibalita mo. Nagtapos ang ikalawang araw ng pagtitipon na nanatiling mapayapa, maayos at organisado. Bagamat napakaraming dumalo sa 3 araw sanang peaceful rally sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, nananatiling kontrolado at mahinahon ang sitwasyon mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng aktibidad. Lubos na pinasasalamatan ng Philippine National Police ang ipinakitang disiplina, kooperasyon at pagsunod ng publiko sa mga ipinatutupad na safety measures, mahakbang na naging mahalaga upang mamanatiling ligtas ang buong lugar para sa lahat. Nakasaad sanang magpapatuloy ngayong araw ang ikatlong yugto ng INC Peaceful Rally, ngunit batay sa opisyal na pahayag ng organisasyon, kanilang tinapos ng mas maaga ang dapat sanay 3 araw na anti-corruption protest. Samantalang nananatiling full alert ang Philippine National Police at muling nananawagan sa publiko na patuloy na sumunod sa mga safety protocols, maging mapagmatsyag at agad na mag-ulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad upang matiyak ang kapayapaan at seguridad ng lahat. Mula rito sa Elsa Shrine, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Pulisya nagpakita ng epektibong crowd control sa mapayapang pagpupulong. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolman Joshua Jimenez. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Sa kasalukuyan po, nandito po tayo sa Mindiola kung saan ipinakita ng pambansang pulisya ang pagiging profesionalismo at paghahanda sa National Peace Rally. Naging payapa at matiwasay ang idinaos na National Peaceful Rally. Ito ay taliwas sa magulong demonstrasyon noong ika-21 ng Setyembre 2025 kung saan maraming nasugatan at nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng rallyista at pambansang pulisya. Kaya naman, ginamit ito ng kapulisan bilang aral, kaya ngayon ay mahigpit ang kanilang seguridad kasama ang crowd control units at medical teams. Sa ngayon, nananatiling maayos at kontrolado ang sitwasyon dahil sa mas mahigpit na seguridad na ipinatubad ng Manila Police District, katuwang ang ilang mga police regional offices. Dahil sa maagang paghahanda, koordinasyon at disiplina ng mga dumalo, natapos ang rally ng walang anumang naitalang insidente. Patuloy namang nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa mga susunod pang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sarado ang Reto Avenue, Legarda, Casal Street at iba pang parte ng Mindiola. At para sa iba pang napapanahong balita, lagi tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez at kami ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Jimenez. At yan ang mga kaganapan at balitang nakalap ng ating PNN correspondents para sa ikatatlong araw ng INC Rally for Transparency and Better Democracy. Dumako naman tayo sa mga accomplishment ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tatlong kalalakihan arestado sa buy-bus operation sa Dagupan City. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Individual ang naaresto sa isang matagumpay na anti-illegal drug buy-bus operation na isinagawa ng Dagupan City Police sa Barangay Pantal pasado alas 2 ng madaling araw nitong November 16, 2025. Ang operasyon ay pinangunahan ni OIC City Director Police Colonel Orly Z. Pagaduan sa pinagsamang puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Station 1 at PNP DEG SOU 1, katuwang ang PDEA Regional Office 1. Arestado ang isang 35 anyos na construction worker, 28 anyos na welder at 27 anyos na tricycle driver, pawang mga residente ng Dagupan City. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 10.5 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 71,400 pesos, pati na ang mark money, budol money at isang coin purse. Kasalukuyan nang nakakulong ang mga sospek sa DCPO Custodial Facility at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Pagaduan, ang operasyon ay malinaw na patunay ng walang humpay na kampanya laban sa ilegal na droga. Kasabay ng pagtiyak sa patuloy na pagsuporta ng DCPO sa focus agenda ng ating Chief Philippine National Police, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa mantra ng Regional Director, Police Brigadier General Dendo R. Reyes, tiniyak din ng Dagupan City Police na paigtingin pa ang anti-illegal drug operations upang makamit ang isang drug-free Dagupan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Diyan mo naman ako.
Maraming salamat, Police Corporal Pico. Dalawang individual arestado ng PNP Isabela sa paglabag sa PD 705 at bribery. Milyong halaga ng kahoy na sabat sa Cordon Isabela. Ang balitang ito ay pabahagi ni Patrolwoman Jerilyn Culico. Naharang ng mga otoridad ang milyong-milyong pisong halaga ng iligal na kahoy na nagresulta sa pagkakadakip ng dalawang lalaki sa inilatag na boundary checkpoint sa barangay Kakilingan, Cordon Isabela kahapon, ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Paul, 45 taong gulang, driver at alias Omar, 43 taong gulang, helper na kapwa residente ng barangay Nara, Etiague, Isabela. Ayon sa ulat, napansin ng mga operatiba ang kahina-hinalang kilos ng isang lalaki na lumapit sa naka-duty na pulis at basta na lamang nag-alok ng 20,000 na halaga ng pera kapalit ng hindi malinaw na pabor na tinanggihan naman ng pulis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang 10-wheeler truck na kargado ng mga troso at nakasakay sa passenger seat ang lalaking nag-alok ng pera. Nang tanungin ang driver ng truck at helper, sinabi ng mga ito na sako ng mais ang kanilang sakay pero dahil sa kahina-hinalang bigat, sinuri ito ng mga pulis. Dito na tumambad ang mga sako na naglalaman ng libu-libong board feet ng kahoy, kabilang ang nara, mga sako ng rice hull, at mais at half-cut na plastic bottle powder residue na ginamit para maitago ang mga kahoy. Tuluyan namang dinakip ang driver at helper dahil wala silang maipakitang kaukulang dokumento ng mga kargamento. Sa isinagawang inventaryo ng DNR personnel at barangay officials ng barangay Kakilingan, umaabot sa humigit kumulang 8,000 board feet ng narawood o katumbas ng halagang 4 million pesos, isang 10-wheeler truck, 10 plastic na bote ng powder residue ang nakumpiska ng mga otoridad. Naharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa PD 705 o Revised Forestry Code at bribery na isasampa sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Culico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Culico. Naaresto ng Las Piñas Police ang isang street level ng individual at kasabwat matapos makuha ang hinihinalang shabu. Ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Patrolwoman IBL Corporal. Arestado ang dalawang lalaki sa sinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Las Piñas City Police Station bandang alas 6:30 ng gabi sa Niyog Dulo, Barangay Talon 5, Las Piñas City nitong Nobyembre 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na si alias Shaggy, 35 anyos, at kanyang kasama na si alias Michael at parehong residente ng lugar. Nasamsam sa operasyon ang 3 heat-sealed sachet na naglalaman ng 35.5 gramo ng hinihinalang shabu, isang pulang coin purse at 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Matapos ang medical na eksaminasyon, dinala ang mga sospek sa Las Piñas City Police Station, Station Drug Enforcement Unit, habang ang mga nakuhang ebidensya ay isinumiti sa Southern Police District Forensic Unit Crime Laboratory para sa pagsusuri. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. 4 na katao, arestado ang halos 60 grams ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Pavia, Iloilo. Ang buong detalye ng balita tinutukan ni Patrolwoman Lynette Sablon. Isang high-value individual at 3 street-level individuals ang naaresto matapos ang matagumpay na bypass operation sa Barangay Tigang, Pavia, Iloilo
dito lamang 15 na Nobyembre, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na sina alias Taboy Gumban, 30 taong gulang, alias John, 31 taong gulang, alias J, 36 na taong gulang, at si alias Ken, 21 taong gulang, pawang mga residente ng Barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Nasamsa mula sa operasyon ang 10 heat seal transparent pagsisashay na hinihinalang shabu, marked by basmani at iba pang non-drug items. Nasa humigit kumulang 60 gramo ng hinalang shabu ang nakumpiska mula sa mga suspect na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos batay sa standard drug price. Ang nasabing operasyon ay nagawa ng mga tauhan ng Pavia Municipal Police Station na pinangunahan ni Police Captain Richfield S. Fresquito, officer in charge. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa Pavia Municipal Police Station at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapakita ang operasyong ito ang patuloy na kampanya ng Pro-6 na pagpapatupad ng batas, pagsugpo sa iligal na droga at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nanette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Sanggol, ligtas na isinilang sa mobile patrol ng Danao City Police Station. Patrolwoman Judith Nicanor sa balita. Isang kahangahangang paglilingkod ang ipinamalas ng mga tauhan ng Danao City Police Station, Cebu Police Provincial Office matapos nilang tulungan ng isang ginang na nasa active labor at tuluyang maanak habang isinusugod sa ospital. Bandang alas 8:30 ng gabi, humingi ng tulong sa istasyon ng mag-asawa upang maihatid ang ginang sa Eversley Hospital dahil nagsimula na ang kanyang pagde-labor. Agad na tumugon ng mobile patrol personnel sa ilalim ng pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta, Chief of Police, at sinakay ang mag-asawa sa mobile patrol upang mabilis na maihatid sa pagamutan. Habang nasa biyahe, biglang naging mas mabilis at masidhi ang labor ng ginang. Sa gitna ng tensyon at pagmamadali, hindi nag-atubili ang mga responding pulis na kumilos. Mabilis ngunit maingat nilang tinulungan ang ina hanggang sa matagumpay nitong makapanganak sa loob mismo ng police vehicle. Tiniyak din nila ang kaligtasan at kaginhawaan ng mag-ina habang nagpapatuloy ang kanilang pagbiyahe. Pagdating sa Eversley Hospital, maayos na na-turn over ng mga pulis ang ina at ang kanyang bagong silang na anak sa mga attending medical staff para sa karagdagang pangangalaga at obserbasyon. Pinuri ng istasyon ang mabilis na pagresponde at taus-pusong malasakit na ipinamalas ng kanilang mobile patrol personnel, isang buhay na patunay ng tunay na diwa ng serbisyong may puso. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Isang individual arestado sa bypass operation sa Labason, Zamboanga del Norte. Patrolwoman Joyce Abiog, ibalita mo. Ang isang individual sa sinagawang anti-illegal drugs buy-bust operation ng mga tauhan ng Labason Municipal Police Station, katuwang ang Zamboanga del Norte 2nd PMFC, 9 Opers Maneuver Company RMFB 9 at PDEA 9 Zamboanga del Norte sa Purok 5, Barangay Antonino, Labason, Zamboanga del Norte. Kinilala ang suspect na lalaki, edad 40 taong gulang, isang construction worker at residente ng Zone 7 Ayala, Zamboanga City. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 medium heat sealed sachet ng hinihinalang shabu, isang brown leather pouch at isang 500 peso by bust money. Tinatayang nasa 10 gramo ang kabuang bigat ng nakumpiskang droga na may halagang 68,000 pesos. Sa ngayon, ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Zamboanga del Norte Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri, habang ang suspect ay nasa kustudiya na ng Labason MPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. 2 newly identified drug suspect arestado sa buy-bust sa Bukidnon. Patrolwoman Danessa Berdos sa balita.
Arestado ang 2 drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Nito lamang 6 ng Nobyembre taong kasalukuyan, kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Jojo, lalaki 52 taong gulang, walang trabaho, alias Keken, lalaki 31 taong gulang, mga residente ng nasabing lugar at kinilalang mga newly identified individual. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hininalang shabu na may standard drug price na 45,560 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga suspek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Berdos. High-value individual arestado sa buy-bust operation. Baril at droga na samsam, ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Patrolwoman Bername Lapus. Ang isang high-value individual sa isinagawang joint buy-bust operation ng Panabo Police Station sa Purukmanga, Barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte, nito lamang ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Acting Chief of Police ng Panabo Police Station, ang suspect na si alias Ber, 41 anyos, residente sa Purukdurian sa nasabing barangay. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Cuevas, naaresto ang suspect sa operasyon ng Panabo Police Station sa pakikipag-ugnayan ng 2nd Davao del Norte Police Mobile Force Company at PDEA 11. Na-recover mula sa suspect ang 3 pakete ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang timbang na 56 grams at may standard drug price na humigit kumulang 380,800 pesos. Nakumpiska rin ng isang caliber .45 pistol, isang magasin na may 7 bala, sling bag at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Dinala na ang suspect sa Panabo City Police Station para sa wastong disposisyon at paghahain ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang mas pinaigting ng kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa illegal na droga at iba pang kriminalidad sa rehiyon. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bername Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. 10 miyembro ng BIFF Bongus Faction at Dawla Islamiyya Hasan Group sumuko. Matataas na kalibre ng baril, isinuko. Patrolwoman Leonora Gawang sa balita. Sumuko ang 10 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bongus Faction at Dawla Islamiyya Hasan Group bitbit ang kanilang armas sa mga otoridad sa Barangay Kabingi, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur nito lamang 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dumalo sa naturang aktibidad ang mga personahe ng Maguindanao del Sur PPO, Philippine Army at iba pang mga stakeholders. Hindi na pinangalanan ang mga naturang nagbalik loob sa pamahalaan para sa kanilang seguridad at agad na nakatanggap ng financial assistance at saku-sakong bigas bilang agarang tulong mula sa pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsuko din ng kanilang iba't ibang kalibre ng matataas na armas. Patuloy ang pamahalaan, katuwang ang militar at PNP sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa sa tulong ng mamamayan upang labanan at matuldukan ang anumang uri ng krimen at insurhensya. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Malencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. At ako naman po si Seaman 2nd Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.